araw naman na hindi naman kailangan Valentine para magbigay ka ng bulaklak. Oo naman. Hindi mo naman kailangan. Uy, pero eto, lumalabas. Meron ditong article nito sa DZRH Online. Pakicheck nyo yung ating website. Yung acts of service. Ito daw yung pinakagusto karamihan sa mga Pilipino. Gusto na acts of service ang pag-express ng love. Kasi iba-iba yung pag-express natin ng pagmamahal. Yung iba, mahilig sila verbally sinasabi, I love you. You're the most beautiful woman in the world. You're the most handsome guy in the world. I love you with all my heart. Ayan, mabulaklak ang pagsasalita. Yung iba gusto nila yon, naririnig. Pero yung iba gusto nila yung action, yung service, paglilinis kita ng bahay, paglalaba kita, pagtitimpla kita ng kape. Yan ay isang paraan para ipakita ko sa paramdam na mahal kita. Yan ba yung gustong-gusto ng mga kaibigan ko, sina Kaloy at sina Jerome, yung extra service? Iba yan ba yan? Iba yun. Iba yun. Acts of service. Ano ba yung extra service? Di Ewan ko sa inyo, hindi ko alam yan. Ha? Hindi ko alam extra yan. service, di ba yun yung pagka nag-grocery ka, ipagbibit-bit ka ng ipagbibit-bit ka nung yung extra service yun. Ipagbibit-bit ka papunta sa kotse. Ganun ba yun? Pa-assist naman yung tawag. Kuya, pa-assist naman, no? Pwedeng patulong. So bagay, tama naman. Diba? Kayo ba, paano ba kayo mag-express ng inyong pero pagmamahal? Pero iba-iba. Yung iba naman, gift naman, hindi pera, hindi yung mamahalin. Yung bibigyan ka, regaluhan ka ng something special, yung iba ganun yung pag-express nila ng pagmamahal. Bilang ka ng bagong pero mas marami ng jacket. Mas marami ng araw ang practical ngayon, partner. Gasol na. At sa hirap ng buhay. Gasol tsaka bigas. At saka yung iba ay talagang wala talagang pambili, partner yan. Wala namang uunahin mo pa nga naman yun. Kaya kung wala kang pambili pero gusto mo pa rin na iparamdam sa minamahal mo ang yung diwa ng Valentine's, yun, acts of service na. Acts of service. Yun, yung ba naman, libre naman yun eh. Yung ba naman, misis, na mahilot mo ngayong gabi ng diba? mahilot mo yung paang correct. Yung paang puro kalyo ng asawa ninyo na matagal nang hindi nahihipo di ba? Foot spam kailangan di ba? Subukan ninyo pag uwi ni Mister, bigla ninyong hilutin ng kanyang paa na medyo talagang kinakailangan ng katam. O pagluto niya ng paborito niyang ulam, di ba? Yung mga ganon. Hindi kailangan gumastos ng malaki. Hindi kailangan magarbo. Tsaka yung mga panunood natin ng mga K-drama, di ba? Paminsan kasi naapektuhan tayo doon. Kailangan parang ganon, gagayahin natin yung mga upa doon. Pero hindi naman ganon lagi. Mas romantic pa nga yung bulaklak na chicharon bulaklak. Hindi, yung mga bulaklak na yung mga bulaklak na hinagot ninyo sa gubat o sa kapitbahay. Kasi nag-effort pa kayo talaga. Hindi biro yun. Muntik na kayong matuklaw ng di ba? Yung mga bulaklak na rare na hindi mo mabibili basta-basta. So pagka nahuli ka ng DENR, sinisira mo daw ang kalikasan. Try ninyo yung bulaklak ng makahiya na hindi natutupi. Pag yan ang naibigay ninyo kay Mrs. ngayong gabi, sigurado ako sa inyo. Saan tayo hanap nun? Pula tayo ng bundok niyan. Pag yan nakakuha kayo niyan, yung bulaklak ng makahiya na madadala ninyo sa bahay na hindi nakatupi. Hindi nakatupi yung dahon. Wala na, maski na gaano kasungit ang inyong mga commander, siguradong laglag ang kunyan. Laglag ang kumot na pansapin niya sa higaan pagka yan na inakuha niya. Tsaka yung bulaklak ng katuray. Ano yung katuray? Ay, naku, bulaklak ng katuray, napakaganda rin iparegalo niyan. Bulaklak ng pungapong. Ano na? Ay, naku, yung bulaklak ng pungapong. Alam ni paring Bugs Crosat yun Bulaklak ng pungapong. Naku, partner, napakabango nito. Pinakamabangong bulaklak ito. Maski pa i-google mo, bulaklak ng pungapong. Teka muna. Nahutino. Karma. Sabi ko na nga ba. Samantala, yun doong higit sa 10 bilyong utang ng mga magsasaka ay nabura na ng Administrasyong Marcos. Pamamahagi ng Certificate of Condonation tatapusin ngayong 2025. RH number 14, Let Narciso ulit. Pumalo na sa 10.8 billion pesos ang halaga ng utang ng mga magsasaka ang tuluyan ng binura ng Administrasyong Marcos sa pagtatapos ng 2024. Sa Bagong Pilipinas ngayon,
Sinabi ni DAR Secretary Conrado Estrella III na nasa higit 230,000 na certificates of condonation na rin ang naipamahagi ng pamahalaan para sa higit 198,000 na mga magsasaka. Katumbas-an niya ito ng higit 252,000 na ektarya ng lupang sakahan. Ayon sa kalihim, ang target ng pamahalaan ay makapagpamahagi ng higit 600,000 COCs para sa mga magsasaka. Sisikapin anya ng pamahalaan na matapos ito ngayong taon. Kasabay nito ay papaspasan rin ng DAR ang pamahagi ng mga lupain sa mga benepisyaryo ng agrarian reform. Sabi ni Estrella, ito ay para lubusang maisakatuparan ang pangako nito sa mga magsasaka bago matapos ang termino ng Pangulo sa 2028. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Letna Narciso. Samantala, PNP Anti-Crime o Cybercrime Group inalerto sa tumataas na kaso ng online love scam at paggamit ng artificial intelligence ayon kay Senator Joel Villanueva. RH28 Raymond Dadpaas, ibalita mo yan, Raymond. Pinakikilos ni Senador Joel Villanueva ang PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG upang lalo pang paigtingin ang pagbabantay o cyber patrolling laban sa tumataas na kaso ng online love scam at paggamit ng AI o artificial intelligence. Ayon kay Villanueva, ipinagdiriwang natin ang araw ng mga puso sa araw na ito, ngunit marami ang nag-aabang na mabibiktima sa ngalan ng pag-ibig. Para sa senador, ang paggamit ng teknolohiya ay para umunlad, umapagan ang ating pamumuhay at hindi upang tayo ay maghirap at mapahamak. Sa report ng PNP-ACG ay may 8 ng kaso ng online love scam nitong Enero 2025 at 72 kaso noong nakaraang taon. Noon pa man ay nagbabala na si Villanueva sa kaugnayan ng iba't ibang uri ng mga scam sa operation ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Hinimok nito ang PNP na paigtingin pa ang kanilang education campaign upang matulungan na makilatis agad kung ano ang iba't ibang uri ng mga scam kasama ng paggamit ng artificial intelligence o AI. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Ay, teka muna ha. Kay Kuya Joel Villanueva dyan sa QCPD, totoo bang ipinasara mo ang buong Quezon City? Lahat ng mga kalye daw, sarado ngayon eh. Bakit? Dahil birthday ni Val Gonzales, saka ni Atty. Happy birthday, Reggie Hularbal. Valentino Gonzales and Attorney Reggie Hularbal. Huwag kayo magtataka kung sarado mga kalye rin sa pag pinasarado muna ng QCPD dahil birthday ni Val. Gonzales, ano ho? At saka Taray, bakit QC lang, Val? Paano naman kami dito? May pa-party. May pa-street party. Val, paring Val, happy birthday. Happy birthday, Val. Saka sa aming Station Manager, Vice President, si Attorney Reggie Hularbal. Boss, happy birthday po sa inyo. Happy birthday, Sana'y boss. lumawig pa at lalo pang lumakas ang inyong katawan at kalusugan at lalo pang dumami ang inyong biyaya. Kay paring Val, sana paring Bal dumami pa ang iyong mga kaibigan at ang iyong buhay ay lalo pang higitan kung ilang taon man ang iyong pinapangarap na mabuhay sa mundong ibabaw. Sana may nakarating na ba rito? Parang wala pa. Wala pa. RH number 27, kumusta ang sunog dyan sa Barangay 106 sa Tondo, Maynila? Naapula na ba, Noche? Kuya Henry at Miss Kay, naakula na itong sunog na sumiklab dito sa residential area sa Rojas Street, Barangay 106 sa Tondo, Manila. Alas 6:07 ngayong gabi na ideklarang fire out ng Manila Bureau of Fire Protection. Nagsimula nga po ito sa alas 5 kanina na umabot sa ikatlong alarma. Wala pang inilabas na report ang BFP kung ano ang naging sani ng sunog, maging ang halaga ng ari-arian na nilamon ng apoy. Patuloy pa ang investigasyon sa fire incident. Alis sa 27, nagsigaras DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche Kakas. Ito, naku, nakalimutan nating tanong. Romantic din ito eh. Si Noche. Oo. Pagmahal din ito, lalo na sa kanyang mga listeners ng Bisaya Time with Edwin Duque. Salamat po sa inyong lahat and have a ano bang ito na lang yung Wala ka bang pang Valentine's dyan?
Gusto-gustong narinig ito ni ano eh. Pang-extra naman natin talaga yung araw-araw. Dati. Diba? Ayan. Yeah, so Yan medyo, ang hudyat ng... Pero hindi ho, kami naman magpapaalam at wala naman kaming dating partner. Wala. Hanggang mamaya pa kami magtatrabaho. No? Dun sa mga may lakad po ngayong gabi ha, if you can be good, be safe. Ingat po. Mag-iingat po kayo. Salamat po ng marami sa inyo at doon naman sa atin pong mga leader ng bayan, lalo na doon sa ating mga policy maker. Lagi po naming hiling sa inyo na kahit manawari naman kung ano man ang inyong mga batas, patakaran, pulisiyang lilikain, ibatay natin ito sa kapakanan ng nakararami. Salus Populi est suprema lex, the welfare of the people is the supreme law. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Susunod na po si Attorney Cheryl Adami Molina sa programang Usapang Legal at ang kanyang pag-uusapan ako tamang-tama dahil Valentine's Day, ang online love scam. Ingat po tayo dyan. Bye! Bye!